Rick, good afternoon, Rick. So, Saturday, anong activities dyan? Nagwili na yung sa steel drilling. Stainless railing, yung 316 natin na stainless steel, no? So, ano ginagamit nila na welding process? Yung pig. TIG. So, punta natin, tara. Pero medyo mahangin eh. So, pag sinabing TIG, yun. Anong partner? TIG is tungsten inert gas. Ibig sabihin, yung pinaka non-consumable nila sa may welding source nila is tungsten. Mas matigas pa, mas matibay pa kaysa steel at sa titanium yung. Tsaka very high, Rick? Very high melting point, meaning matagal mag-melt siya. Kaya tamang-tama sa mga welding. So pag sinabing inert gas, argon. So ito yung shield niya, no? Tingnan mo yung nozzle nito, Rick, oh. Itong MIG. Yan, meron siyang nozzle, 'di ba? Yan. Lalabas yung lalabas yung argon, yung gas yun ang magsi-shield, no? Yun ang magsi-shield na para hindi mag-splatter, hindi magtae-tae. Mga slag ba, 'di ba? So mas malinis pag ganyan. Alright, so mas maganda talaga pagka sa mga welding lang, sa mga stainless, 'di ba? Alright, tapos ano pa? Dito tayo. Tahan natin dito. Ito ang tinatawag na buffing cloth. Buffing cloth. Ayan. Yan, nililinis niya na, oh. Alright, tawag dyan is buffing cloth. Alright. Okay. Rick, so alas 3 na sila, Rick, no? Kasi Sabado. Oo. So ito na yung na-weld nila, no? So yun na natin kung anong advantages ng TIG welding, no? So ang advantages ng TIG welding, malinis talaga, Rick. Pagka may mga dukutan ng mga welding works, ito hinang kasi solda, sinusolda. So mas better talaga yung pag-weld. Madudukot mo talaga yung mga singitan, 'di ba? Mga singit. Ito kulang pa to, hindi pa naduko, hindi pa, kulang pa. Babalikan pa. Okay? So yun yung advantage niya, no? Tsaka matibay, tsaka yung TIG, yun ang pinaka highest form of welding, sa arc welding lang. So yung una yung stick welding, pangalawa yung MIG. Ito yung pangatlo, skilled welder talaga. Tsaka sila yung pinaka malaking sweldo, Rick, ha? Yung TIG welder, yun ang lalaki ng sweldo niyan, Rick. Baka mas malaki pa sa atin, Rick, ha? Okay, no? Tapos ang disadvantage naman, Rick, ng TIG, number 1, pag mahangin. Again, ito mahangin, no? Napansin ko nga, may mga pumuputok-putok. Kasi yung gas welding, yung gas ang nagpo-protect para hindi mag-splatter, para hindi ma-contaminate. Hindi ma-oxidize. Pag na-oxidize yun, dapat kasi hindi siya sa environment natin. Walang oxygen, nitrogen, tsaka hydrogen. Yun yung mga present sa atmosphere natin. So pag nag-mix yun, kaya nga natawag na inert gas, kasi yung inert gas hindi siya active eh. Hindi siya nagmi-mix sa ibang gas. So yun ang magpo-protect sa kanya. Yun ang magpo-protect na hindi siya magtae-tae, iba nagtae-tae. Kaya siguro na nag-stop sila, no? Kasi mahangin. Ang ginagawa ng iba, Rick, yung sa mga shipyard dati, na-experience namin, pagka ganito mahangin, naglalagay ng trapal. Tapos yung iba, yung nozzle nila, nilalagyan na ng kahon, ng box, para pag welding nila, hindi papasok yung hangin. Yun yung mga taktika dati na ginagawa nila. Alright, so yun lang muna, Rick. Uwi na tayo, Sabado, no? Rick? Approve?